Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay pagkilala sa mga siyentipiko sa Pilipinas. Madalas nating marinig ang salitang siyentipiko, ngunit alam ba natin kung ano ang kinakailangan upang opisyal na makilala bilang isa? Halina't alamin natin. Maraming profesional ang gumagawa ng gawaing pang-agham. Ngunit, nangangahulugan ba ito na otomatiko silang kinikilala bilang siyentipiko? Sa Pilipinas, may mga partikular na batas at regulasyon na sumusunod sa pagkilala sa ating siyentipiko. Ngayon, ating pag-uusapan kung sino ang kwalipikado, aling ahensya ang mga may pananagutan at paano nakapaloob dito ang mga Rehistradong Medical Technologies or RMT. May ilang batas na nagtatakda ng mga kwalifikasyon at benepisyo para sa mga siyentipiko sa Pilipinas. Ang Magna Carta for Scientists or ang Republic Act 8439 ay nagbibigay ng insentibo sa mga mananaliksik. Itinatag naman ng Executive Order No. 901 ang Scientific Career System or SCS, isang sistema ng ranggo para sa mga siyentipiko sa pampublikong sektor. Ang Executive Order No. 17 noong 2023 ay nag-update sa sistemang ito. Samantala, ang Republic Act 11035 o Balik Scientist Act ay naglalayong hikayatin ang mga siyentipikong Pilipino sa ibang bansa na bumalik at tumulong sa siyensa sa bansa. Ang Scientific Career System ay mahalaga sa pagtukoy at pagkilala sa mga siyentipiko sa pampublikong serbisyo. Ang sistema ay nagtatakda ng mga ranggo mula sa Scientist 1 hanggang Scientist 5. Batay sa kontribusyon at kadalubhasaan ng isang individual, sa ganitong paraan, nabibigyang halaga ang mga malalaking ambag sa pananaliksik at pagunlad. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng Professional Regulation Commission o PRC at kung paano napapaloob ang mga rehistradong medical technologist or RMT. Ang PRC ay nag-regulate ng mga RMT sa ilalim ng Republic Act 5527 o ang Philippine Medical Technology Act of 1969. Sa batas na ito, tinutukoy ang sakop ng kanilang trabaho gaya ng pagganap ng mga laboratoryong pagsusuri, pagtulong sa diagnosis ng sakit, at pagsasagawa ng mga pananaliksik. Gayunpaman, hindi sila tahasang tinutukoy bilang siyentipiko. Sa halip, sila ay pamunahing gumaganap ng papel sa medical na laboratorio at agham. Kung nais ng isang RMT o iba pang profesional na opisyal na makilala bilang siyentipiko, ano ang dapat nilang gawin? Narito ang ilan sa mga pangunahing kwalifikasyon. Una, aktibong pakikilahok sa pananaliksik at publikasyon. Ikalawa, ang espesyalisasyon o sertifikasyon sa isang larangan ng siyensa. Ikatlo, mas mataas na edukasyon tulad ng master's or doctoral degree. Ikaapat, opisyal na pagkilala sa ilalim ng Scientific Career System or SCS. Ang PRC ay may pananagutan sa paglilisensya at regulasyon ng mga profesional, ngunit wala itong otoridad upang kilalanin ng isang individual bilang siyentipiko. Ang PRC ay nakatuon sa pagpapanatili ng mga pamantayan sa propesyon, samantala ang pagkilala bilang isang siyentipiko
ay nasa ilalim ng DOST at na Scientific Career System. Bilang buod, ang titulo ng siyentipiko sa Pilipinas ay hindi automatikong naibibigay sa mga profesional na gumagawa ng gawaing pang-agham. Ito ay nangangailangan ng opisyal na pagkilala sa pamamagitan ng Scientific Career System o iba pang kaugnay na programa. Habang ang mga RMT ay gumaganap ng mahalagang papel sa agham pangkalusugan, hindi sila tahasang kinikilala bilang siyentipiko sa ilalim ng PRC. Para sa mga nagnanais na makilala bilang siyentipiko, ang pagsali sa pananaliksik, mas mataas na edukasyon at pagsunod sa tamang proseso ng gobyerno ang tamang landas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nakatulong ang presentasyong ito sa pagpapaliwanag ng proseso ng pagkilala sa mga siyentipiko sa Pilipinas. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag mahiyang magtanong.